So ito na yung finished product ng ginagawa kong platera. Ang height nga pala nito ay 80 inches. Then yung kapal, yung tama, yung thickness niya, yan ay 16 inches. Then yung haba naman, 64 inches yan. Para hindi sayang yung pagtatabas ng materyales. Halimbawa sa yero, walang masasayang pag nagtabas ng materyales. May sasalpak lahat. May sumobra man, konting-konti lang. So kaya ganito ang sukat yan. Then ito yung kanyang handle. Patayo ang ginawang design ng may-ari. Gusto nyo patayo. Stainless itong handle na ito. Then ito yung loob. Yung WPC nga pala, ang ginawa ko dyan, nilagyan ko rin ng frame yan na yan. Nilagyan ko rin ng frame ng yero sa likod para mas matatag. At ditornilyo itong mga ito, detachable yan. Detachable itong ganito. Yung WPC na yan. Meron niyang 8 tornilyo bawat isang side. Hindi na maliliko gawa ng may suportang may suportang yero sa likod, then may frame pang flat bar. Kaya pagka binuksan, yan ang nasa labas. Then pag tinignan sa likod, yan, may nakasalong yero o GI sheet. So gusto na may-ari black finish, kaya ito itim na itim. So bubuksan ko rin itong isa. Okay, so nilagyan ko rin ng mga level yung mga yung mga parts na ito. Halimbawa, ito yung kanyang pang sapin sa likod, pang support, may nakalagay yan dyan. Ito ay para sa right side. Then yung mga detachable na mga parts, ibig sabihin, natatanggal kasi ito. Yan, natatanggal yan. Just in case may ilalagay dito sa lugar na to at masikip, pwedeng tanggalin ito. Papatong lang yan dyan, madali yan. Isa lang kasi ang size niyan. Ganon din sa may kabila. Detachable din yan. Kaya may level din yan. So ito ay sa kanan. Nasa right side itong isang ito. Then pangatlong layer. Pangatlong layer siya. Para hindi maligaw yung mag-assemble. Ito naman. Yan. Nasa left side. Pangatlong layer din. Then meron pa tayong isang detachable dito na medyo malaki. Mataas. Kasi 24 inches ang pwedeng ilagay sa lugar na ito rito. So, detachable din ito. Yan. Yung left side, pang-5 division, detachable din. Nagre-reflect nga lang ang ilaw kaya medyo ganyan. So, yan ang aking finished product. Hindi ko na naipakita masyado kasi masyado naman basic yung ibang parts pag nagagawa ng ganito. Then, kung isasara natin yan, suwabe-suwabe lang yung pagsasara. Ganun din yung kabila, isasarado din natin. Yan, safety na yung kanyang mga dyan. Mga pinggan, baso, basta platera siya. Siya nga pala, walang chance na makapasok ang kahit na anong insekto rito. Lahat yan ay silyado. May kaunting awang man, maski langgam, hindi makakadaan sa portion na ito. Napakaliit ng clearance ang ginawa ko dyan. Maski langgam, hindi makakapasok. Walang portion na pwedeng pumasok ang mga insekto rito sa ganitong klaseng product. Napakaliit ng clearance ang ginawa ko dyan sa mga bisagra. Maski dito, hindi kaya pumasok ng langgam dyan. Walang lugar na pwede silang pasukan sa ginawa ko na ito. So yan, ang aking latest na project. Sana may napulot kayong idea kung paano maggawa ng ganito. Meron din itong WPC sa ilalim para hindi masyadong maiba naman ang design. Kasi yung puro bakal, parang walang pambasag tingin. So, ito lang ang nagdadala dyan. Pag tinignan kasi, ito ang makikita kagad sa ilalim. Yan, WPC yan.
Then yung ibabaw na yan, puro yan yung yero lahat yan. GI seat. Ang kapal niya ay gauge 16. Pang-gate yung ginamit ko dyan ng mga gate. Then yung pinaka-frame niya, 1 and 1/2 na angle bar. Lahat ng frame, lahat ng side. Yan. Lahat yan ay 1 and 1/2. Then ang bisagrang ginamit ko rito, cylindrical hinges. Tig-tatlo bawat isang pinto. 3/4 ang ginamit kong cylindrical hinges dyan. So yan, ang aking mga cylindrical hinges. Then ang ginawa naming handle patayo. Para kunyari parang rep daw. So ganyan ang ginawa niyang handle. Ayaw nga niyang lagyan ng padlock, pero ako na naglagay ng lagayan ng padlock. Maliit lang naman, di naman masyadong halata. So nilagyan ko rin ng lagayan ng padlock. Ayan o. Just in case may gusto siyang iwan na medyo ayaw niyang makuha kagad, pwedeng ilagay rito. Kasi purong yero yan. Hindi basta-basta magigiba. Mahihirapan si Lupin dito ng konti. Mag-iingay siya ng gusto rito bago siya makabutas niyan. Para safe na rin. Kasi kung wala itong lock, maaring masagi, bubukas agad, may malaglag sa loob. Ngayon kung nasa loob kung nakapadlock, hindi basta-basta makukuhan. Madadamage yung nakalagay dyan. Okay, so ready for the delivery na ito. Bukas, pipick upin na ito. Sana may tropa kami na makatulong sa pagkarga na ito. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. So ito na yung pinakahuling aking pinisa project. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana nagustuhan nyo itong platera na ginawa ko. Mas mataas pa ito sa akin. Ayan. Gravitas na ito. Siya nga pala, yung ganitong klase ng project, ang materialis na ito, siguro parang nasa mga 18,000 yata. Materialis na nagastos dito. Materialis pa lang yun. Kasi puro ito yero lahat. At saka puro bakal. Angle bar, lahat ng frame, tapos lahat ng shelves, yero din yan. Hindi lang masyado makita. Yero lahat ito. Yero lahat yan. 7 division yan. Yan. Para hindi raw bukbukin. Kasi dati meron daw sila binubukbok. So ito, naisipan niya, gawing bakal lahat. Para walang bukbok. Hindi naman ito kakalawangin kasi nasa loob ng bahay. At saka ang pintura ginamit ko dyan, nilagyan ko yan ng epoxy primer bago finishing paint. Kaya matagal bago kalawangin yan. At saka hindi naman kinakalawang bakal kapag alaga masyado sa, kung alaga sa pintura. At saka dapat merong primer paint. Epoxy primer pa ginamit ko dyan. Then nakailang patong ako dyan ng QTE. Glossy type. Boysin ang ginamit ko para mas mahintab. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Sana samahan nyo pa ako sa mga susunod kong mga project. At sa mga bagong subscribers, salamat sa pag-subscribe. Then sa mga baguhan, pasensya at medyo madala ngayon, medyo busy. Kaya madalang akong mag-upload ngayon ng aking mga video. So maraming salamat ulit. Sana sa mga susunod ko pang mga project, samahan nyo pa ako. At minsan hindi ko na pinapakita yung pagbuo ng gawa ng yung iba masyado ng basic, kaya hindi ko na masyado pinapakita yung ibang pag-assemble ko. Napakarami naman ng sample ng paggagawa ko dyan sa aking mga video. Paano mag-eskwala, paano magputol, paano mag-grind. So nandoon na lahat. Kaya pag may project ako, parang shortcut method na lang ang ginagawa ko. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea kung paano magawa ng ganitong klaseng mga project. So thank you so much. Until then.